Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. Hmm. Take two, kumbaga. Hmm. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Nagbibigay lang ako ng komento dito sa video na kung saan nga ito si Attorney Rowena Guanzon ay nakapanayam ng SMNI at may mga ano siya dito, may mga sinagot siya katanungan dito, no? At bistado talaga itong galawan nitong mga bangag, no? Bangag, dilawan, yung mga pari madre na yung ginagawa nila dito kay BP Sara. Kasi mga kababayan, kung mapapansin nyo, ang issue talaga, ang pinakamalalang issue ay yung korupsyon. Korupsyon sa flood control, sa pera ng kaban ng bayan. Billion, actually, sabi nga nila, trillion ng araw umaabot eh. Pero itong mga animal na ito, walang ginawa kundi magprotesta, ngayon magnaghain ng kaso laban kay BP Sara, plunder case, kung ano-ano mga na yun talaga ang pinapaputok nila. At yan din ang pinapapaputok ng mainstream media. Kung mapapansin niyo mga kababayan, actually ang ano ng saga ng mamayan na parang isang araw, ang puna nila sa mainstream media, hindi sila masyadong nagpo-focus sa issue ng nakawan, o sa issue ng korupsyon. Wala. Pero dito sa mga balita nila ngayon, yung headline nila ngayon yung tungkol sa isinasampang kaso ng mga grupo, mga grupo ng alyansa ba tawag doon? Kasi mga kababayan, nag-uumpisa na sila. Dahil yung mga yan, panic mode na yan eh. Oo, nag-uumpisa na silang bumanat, sumira kay BP Sara. Kasi doon sa unang paninira nila kay BP Sara, hindi sila nagtagumpay. So, sabi nga ni Ma'am Rowena Guanzon, this is a demolition job 2.0 for Vice President Sara Duterte. Kasi yung una, hindi sila umubra doon sa kanilang plano, yung impeachment, pero asahan pa rin natin yan mga kababayan na sa itong 2026 may impeachment na mangyayari kasi yun talagang gusto nila, yung mapatalsik talaga si BP Sara at hindi makatakbo sa 2028 kasi nga pinaka malaking balakid sa kanya si Sara at talagang wala talaga silang laban kay Sara, hindi sila uubra, hindi sila mananalo. Sabi nga nung mga dilawan, sanib puwersa na raw kayo, no? Ang pulahan, dilawan. Totoo naman eh, sanib puwersa na sila. Sa kanila na ang pera, sa kanila na ang Comelec, lahat na halos sa kanila eh, di ba? Si Sara mag-isa lang. Ang kakampi lang ni Sara talaga, no? Syempre, tayo mga Duterte supporters, million supporters, yun ang kinatatakot kasi nila. Kasi once na si Sara ay nakalusot at nakatakbo sa 2028 sa pagka-presidente, alam na nila ang mangyayari. Maglalayasan na yan. Mananalo talaga si Sara kahit anong daya pa ang gawin nila. Yung kanila pambato si Martin Luther King daw, aking ni Ma'am Rowena Guanzon, ay wala na eh. Kahit 13% lang daw ang kanyang nakukuhang percent sa survey. Sabi nga ni Ma'am Rowena Guanzon, kung hindi pumutok yung issue ng flood control, mananalo yan si Martin Luther King. Kasi alam niyo na, gagamit sila ng pera, dadayain talaga nila. Pero ngayon wala na talaga dahil sira na sila sa taong bayan eh. Imposible na eh. Question na talaga, paano ka nanalo? Ikaw nga yung mastermind ng ganitong di ba? Kaya ngayon, sila ngayon ay talaga todo na paninira. May pa akong pare, paiyak-iyak pa. Limal talaga eh. Sabi nga ni Attorney Vic, yung mga padrama-drama, nakapokus kayo sa 125 million na confidential funds ni BP Sara samantalang yung issue na trillion korupsyon. Wala kayong imik, wala kayong kibo, mga hayop kayo, mga walang hiya kayo. Totoo naman eh, di ba? Alam niyo mga kababayan, ito ang problema sa Pilipinas. No? Dahil ayaw nila kay Sara, kumbaga yung prinsipyo nila, yung katotohanan, itatago na lang nila. Yung nila, ang pagtutuunan nila ng pansin, yung hindi naman talaga, wala naman talagang totoong nangyari korupsyon doon sa 125 billion confidential funds. Di ba? Ganyan ho ang strategy ng mga yan. Dahil sa kagustuhan nila, itong dilawan, makabalik ulit sa position. Kasi alam nyo, pag nagtagumpay sila kay Sara,
Si BBM na ang susunod nila eh. Si BBM na ang next target nila para lang makabalik sila sa posisyon. Oo. Makabalik uli ang liberal sa posisyon, sila uli ang maging ano. Tingnan niyo, pansin niyo sa Senado, sa House, di ba? Wala silang ano eh. May mga nabanggit na pangalan diyan sa House na mga congressman na sangkot sa ano ba yan ng flood control, pero wala tayong balita na makukulong sila eh. Ang pinakulungan nila si ano yata eh, o ipapakulong nila yata si Congressman Kiko Barsaga. yung tao na ano lang ng kanyang saloobin, 'di ba? So wala ho tayong mga ano dito sa ano na ito. Isa na lamang to ho talaga ang pag-asa natin, makaupo muli si BP Sara at siyempre no sa tulong din ng Panginoon at sa tulong ng milyong-milyong Pilipino mga kababayan. Pakinggan natin ito si Ma'am Rowena Guanzon sa kanyang pahayag na talagang booking na booking talaga sila. Bistado sila dito sa galawan nila ito. Talagang nagkakaisa talaga ito mga to, no? Yung mga yan, pinupondohan naman kasi talaga yan eh. May pera sila eh. Nasa kanila ang kwan eh, di ba? So, kahit araw-araw silang magpa-press con, araw-araw silang mag-rally dyan, kaya nilang pondohan yan kasi nasa kanila ang pera, nasa kanila ang kayamanan. Oh, gumastos man sila ng gumastos, eh walang mawawala sa kanila kasi hindi naman nila pera yung ginagastos nila, yung nilulustay nila eh. Kaya yung mga pare madre na yan, hindi na pasensya na sa ano no, pero yan ba kikilo siya nung walang gasolina. Walang lagay. Hindi naman magdadrama yung mga kung walang ano eh, kung walang lagay eh, di ba? Sabi nga, di umano eh pera-pera lang yung mga yan. Kaya yung mga yan eh padrama-drama sa press con, pag nagpa-interview sa media, paiyak-iyak, no, yung galit na galit sila, anak ng teteng naman. Yung nakawan na trilyon-trilyon, wala silang komento, hindi sila nagdadrama, hindi sila nagpapa-interview, magrarally sila, dapat ang rally nila eh para doon sa mga korap o mga nagnakaw sa pondo ng kaban ng bayan, pero rally nila patalsikin si Sara. 'Di ba? Mga bugok. Buti pa nga yung mga ordinaryong Pilipino nakakaintindi. Yung mga hindi naman nag-aral pero malalawak ang pag-iisip. Sila, pera-pera lang. Kaya mga yan, sabi nga nila, so may mga nababasa akong ano na komento na, yan mga yan, buhay pa, naaagnas na, sinusunog na sa impyerno ang kaluluwa nila. Anyway mga kababayan, isang paalala ho sa lahat, no? Sa mga bago pa lang sa channel ko, please don't forget to like, share, and subscribe nitong aking video na ito. Mag-like kayo bago tayo tumuloy dito sa video ito. Mag-like kayo, mag-subscribe kayo, at pakipindot na rin ang notification bell para lagi yung updated sa mga video na ina-upload ko. Okay, so ito, umpisa na natin, panoorin natin itong banat ni Attorney Rowena Guanzon o yung mga paliwanag yan dito sa video ito. Ma'am, Pasko na po, attorney. Pero, iba yatang gusto nilang ipakulong si Vice President Sara at hindi yung mga totoong nasa likod ng flood control anomaly, attorney. Yan na nga ang problema sa administration na ito, na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya, I'm sure, ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure, syempre, i-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya, tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from a national election. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong with her back against the wall, she has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero
mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil grabe na mga protesta natin, lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya dinidistract nila tayo. And they're diverting the people's attention to their enemy. Kaya wag po din ninyong tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty. Opo, good morning pala sa ating mga global viewers at nagpapatanong attorney itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila na para po ba daw sa inyo itong ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa presidente ng Pilipinas? Well, obviously this is already a demolition job 2.0. Take two, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga grupo ng akbayan na ang sabi nila ay mag-merge daw ang mga Dilawan at Pinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. So all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen. Dati naman ganon din naman nangyari nung first na try. So it's because Sara Duterte is really the woman to beat. Lalo na ngayon na tanggal na si Martin Romualdez, he has no, he has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun eh. Na kung mag-succeed sila, 2028, siya na talaga ang presidente kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at hindi niya inaasahan ng United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na talamak na, massive corruption na, hindi lamang sa DPWH kundi sa Bureau of Customs.